afternoon. So pabalik na po tayo ng Baguio, galing dito sa Manila, and then dito na tayo sa NLEX. And then habang nandito po tayo sa NLEX, anyway, usaping safety na naman po ito. So hindi ko maiwasang tumingin sa malalaking mga advertisements. So though tinitingnan natin kung ano yung mga produktong yan, then bigla ko lang na-realize na hindi kaya siya safety concern. Kasi katulad ko po na unang-una hindi taga rito. So kanina pa po galing pa sa pagbaba natin sa Balintawak. Doon na yung talagang marami. Then, habang nandito na tayo sa lampas ng May Kawayan, anong lugar na ba ito? Punta na yata ito na Marilao. Okay, 2 kilometers, Bukawi. Ay, sumobra ako sa Petron. Kailangan po sana natin uminto dyan. Anyway, so sa next gasoline station na lang po tayo para tumingin ng kainan. Ang next na stop na po natin will be Rosario. Okay, going back dito sa mga nagkakalaki ang mga advertisement katulad yan, sila Poison, Hyundai, Soler. So naisip ko lang po na hindi kaya nagiging parang pansya, parang yung storbo, yung anong tawag sa ganun, mabing nakaka-distract, malaking distraction kaya siya. So yung the fact na ako mismo na driver is tumitingin, medyo in a way quick lang naman. Parang nagiging distraction siya. So hindi ko po alam kung merong batas na naglilimit ng laki ng mga advertisements para hindi siya masyadong maging too much na nakaka-distract sa motorist. Or hindi ko lang alam kung dapat disiplina na ho ba dapat ng driver yon na huwag siyang magpa-distract. Kasi naman pag maglagay sila ng billboard tapos hindi rin naman makikita, then it defeats its purpose. Yeah. So anyway, yun naman po kasi ang purpose talaga ng mga billboards na yan. So malamang premium ang binabayaran nila dahil talagang sobrang busy po ng highway na to. So ilang milyong sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. So napakaganda niya talaga in terms of marketing campaign. Pero again, in a way, sa sobrang laki nila katulad po nito, so hindi, ang hirap kasing ihinto yung mata natin na tignan siya kasi Pujidenso, inverter, magbabasa po yung mata natin. So Toyota Tamaraw, kumbaga yung mata natin lilipat yung focus niya. And different po sa, let's say, nagsasalita lang. Kasi pag nagsasalita lang, yung mata natin nakafocus lang sa harapan. Dahil salita lang tayo ng salita, salita lang tayo ng salita, tulad ng pagsasalita natin. Pero sa laki ng billboard, katulad po nito, Toyota Tamaraw, titignan ko 767,000 pesos. So ang hirap pigilan ng mata na tumingin. Though nature po yun siguro, ang hirap naman labanan ng nature na may mapansin yung mata natin, huwag tayong tumingin dyan. So talagang siguro it takes a lot of discipline. Pero sa tingin nyo po, tatanungin ko kayo,
po sa palagay nyo in terms of safety ng driving motorist? Kung okay lang po ba yung ang lalaking mga billboards na nandito sa highway? At tulad po nito, talagang minsan mabilis yung mga sasakyan. Siguro po okay siya kung katulad ng EDSA na talagang halos sobrang traffic, na at least may libangan kang nagbabasa habang nata-traffic ka. Pero dito po kasi is highway, so hindi po nating maiwasan na mabibilis ang mga sasakyan dito kasi talagang expressway po siya. So sa tingin nyo po, nakakadagdag kaya ito pagdating sa safety concern, itong mga malalaking billboards? So para sa akin po, personal, kasi na-experience ko ngayon lang, medyo meron po siyang contribution. Siguro dahil malingat ka, enjoy yung mata mo, then suddenly may biglang nag-sudden break sa harapan mo, bigla na lang magkabiglaan. So siguro po itong isang bagay na to, isang makita ng ating DOTR, kung sakop po ng DOTR itong ganitong mga klase ng advertisements, na baka pwede po nilang tignan ng mabuti. Tulad po yan, titingin na naman yung mata ko, ano yung mga apat na yan. Nagkakarera po yung mata ko na magbasa Black pot, pagkain, wow, bigla akong magutom. Tama-tama, hindi pa ako muna ng halian. Tinitignan ko na po yung manok, yung crispy, ano yun, belly. Tapos semento, tibay ng 3, semento ng San Miguel, 25 years, Isuzu, cherry pear. So kahit anong iwas ko po, yung mata ko pupunta doon, si Vermont, katulad po ito, Abida. So yun lang po yung napansin ko ngayon, na isang bagay na pwede nating pag-usapan sa mga makanood po ito na nasa DOTR, or hindi ko po alam kung sino ang governing body na in charge. So si Enertone nasa kabila, nakita kagad ng mata ko. So hindi ko po alam kung, let's say, pagdating sa legislations ng mga and implementations ng mga safety standards, na baka pwede pong makita ito. Kasi although alam po natin, naintindihan po natin yung mga business people or business companies, being tayo nasa business din, pero siguro po katulad ito, maganda, ideal vision, drive safely. Okay, so siguro po maganda yung mga ganon na mga parang precautions, drive safely, ganda lang kanyang message. Pero yung iba po na talagang, kumbaga, ang lalaki. So, nakita mo ba yung commercial ni Volkswagen sa Europe? Anong nakalagay? Manonood ng movie yung mga tao. Okay. Tapos kinuha yung mga profile nila, ban entry, the telephone number, ganyan. Then yung commercial ni Volkswagen is nagda-drive sila. Tapos biglang all of a sudden lahat sila sabay-sabay nag-send ng message si Volkswagen. Pagkabukas nila ng cellphone nila, nawala yung tingin nila sa mata nila. And then dun sa screen na disgrasya. Kasi kwan po siya based sa experience. Itong pinag-uusapan po natin ngayon is based kaagad dito sa experience ko ngayon po, na nagbasa sa mga malalaking billboard. Sunod-sunod po. Siguro pag isa, then medyo okay pa kasi isa lang yun, then mabilis naman siyang malampasan. Pero yung sunod-sunod na ang lalaki po, yung mata natin magpo-focus kasi automatic doon sa doon sa mga billboards. So siguro po sa ating mga good guys sa DOTR or kung
kung sino man pong in charge sa ating road safety regulations, siguro po maganda pong makita ito. Katulad po nito, i-invite yung ads na maglagay, pero talagang ang laki po. So yun po ang ating napansin ngayong araw. So sa tingin po natin merong gustong mag-comment. Kakain na. Ay, sorry po. At ay maghihinto sa Santo Shell. Siguro. So, pa-comment na lang po. Sa tingin nyo, tama ba yung napansin ko ngayong araw pagdating sa safety. So, yun naman po yung karamihang magiging topic natin sa talk series. Kasi talagang safety is our number one priority hanggat maaari, lalo na sa ating mga nagdadrive. Ano lang, drive-thru na lang tayo. Kung ano po yung sa tingin natin makakatulong. Drive-thru? Mag-ikot lang muna tayo para makita natin yung ibang makakatulong para in the interest of safety. May pumasok. Bing dito. Stop na tayo dito. Then pa-comment na lang po para lang tulong-tulong tayo na mapaganda, mas maayos ang ating araw-araw na experience sa ating mga daanan. Okay? So yun lang po at marami pong salamat.